Good morning! So, ayan, meron akong ginawa kahapon. Ayan, ang ganda nitong nabili kong ano. Actually, binili ko to siya sa thrift store, itong pot. Nabili ko siya ng $3. Oh, ang ganda. Ayan. Kaya tinaniman ko siya. Oh, ayan. So, habang nagkakape tayo, dito tayo ngayon sa garden. Oh. So, ito, Mardi Gras. Tapos yung crested. Ito, yung Firefox. Parang family siya ng flapjack succulent. Ayan. Ang ganda. Lalo na din ito, oh. Ang ganda ng kulay. Ayan. Parang candy. I mean, bubble gum. Yan. Succulent. Ang cute. Yan. Tapos, ito naman yung ating crested pink witch. Yan. Depende sa exposure nila. And this one is yung pink witch. Yung regular pink witch. Mga nabenta ko kasi itong mga branches niya. Kaya ganyan. Ang ganda ng kulay. Tapos ito din, pink witch din siya. Iba din yung kanyang kulay, oh. Yan. Gusto ko yung kanyang combination. Ang ganda ng lining niya, oh. Yan. So, yan. Dahil nagbebenta ako ng halaman, kinat ko siya and then, pag nag-cut kayo, just don't forget na mag-spray ka sa stem kasi may tutubo yan eh. Kung nakikita nyo, ayan. Nagsa-start ng may tumubo dito sa side. So, you're gonna make more pag kinat mo and then spray mo agad after cutting. Tapos ito din, ayan, ang ganda nito. Flapjack din ito, variegated crested. So ayan. Tapos ito yung ating onion kiwi. Yan. Actually, depends sa exposure, umiiba yung kanilang kulay. And for some reason, marami kaming snail. Gustong-gusto nila itong cotyledon na to. Yan. So, I think I need to move that one. Then, dito naman na side. Yan. Ito yung mga hybrid echeveria natin. So, lalaki pa yan sila. And another orchid sa best friend ni Habi. Binigay niya nung weekend. So, yan. Ang ganda ng kulay. Usually kasi itong mga orchids ang tatagal ng mga bulaklak. Mga ilang buwan din. Yan. Ayan. Kasi just imagine, pag binili mo to, ang mahal nito. Kung ganito nakalaki, hindi lang yan 5,000 pesos. Kasi ang dami na niyang bulaklak eh. So yan, binigay lang niya sa atin. Kasi ang dami nilang collection na orchids. Tapos sabi niya, bibigyan niya pa daw ako ng ibang kulay. Tapos, ito naman yung ating sunburst. Ang ganda ng kanyang kulay. Meron siyang iba-ibang kulay ng dahon. Merong, ayan, mas marami yung green. Ito, mas marami yung yellow. And meron din siyang dahon na pure yellow. Ayan. O, diba? Ang ganda, oh. There. Meron din siyang half yung yellow. Yan. Ito din, oh. Yan. Yun ang kagandahan dito, eh. Ayan. Ito, more on yellow. Yan. Nagkakaganito sila dahil sa sobrang init. Super init. Umaabot ng 100 degrees something dito sa lugar namin. Ayan, oh. Ang cute nito. Half-half. Tapos ito, pure yellow. Ito, half-half. Ayan. Ang ganda. Ito naman yung, actually ito, pag ilagay mo ito sa araw, magpipink siya. Since nasa shade siya, kaya nag-green siya. Meron akong nilagay sa may araw, naka-expose siya sa araw, nagkukulay pink siya. Nandun sa may poolside. Ito din, pag nasa shade, mag-green siya. Pero pag ilagay mo sa full sun, ano siya, parang mag-orange dito sa gilid niya.
Pero pag gaya nito, pag nasanay na siya sa sun, pag nasanay siya sa shade, wag mo siyang directly i-move sa sun. Kasi pag i-move mo ito sa sun, masusunog siya. So, dapat paunti-unti mo lang siyang i-move. Parang tao din. 'Di ba? Pag nasanay ka sa malamig, tapos dalhin ka sa bigla kang ibilad sa init, talagang masusunog ka. Parang ganun lang din. Tapos, yung ating Hoya, 2 years old na ito. So, first time niyang magbulaklak. Ayan. Oh, ang dami niyang bulaklak. Ayan. Oh, ang cute. Ayan. Dami pa niyang bulaklak. So, ayan. Ginanyan na lang siya kasi sa sobrang haba, umaabot na siya sa baba. So, ayan, ito din. Oh, dami niyang bulaklak. So, ayan. Ang cute. Ang bulaklak niya maliliit pero marami. Saka matagal-tagal din. And then, dito din sa orchids natin na to. Ayan. Actually, mahigit 2 months na tong bulaklak niya. So, ito, nagsistart na siyang matuyo. Mahigit 2 months na yan. Ang ganda. Cattleya. Bigay sa akin ng sister-in-law ko. Yan yung aking cactus arrangement. Nalagay ko lang muna siya dyan. Hanggang sa lumaki siya. So, ayan. Dito naman, ayan. Ito yung ating mga cactus arrangement. Ayusin pa natin ito. Anyway, ang tip ko sa mga merong cactus at gusto magparami, ang ginawa ko kasi, kinat ko ito. Actually, ito, magkadugtong sila nito. So, what I did is, kinat ko siya into half. And then, bago mo siya itanim, ipa-dry mo muna ng at least 1 week para hindi siya mabulok. So, after 1 week, ayan. Tinanim ko and then later on, ayan na nga. Hanggang sa naging stable siya. So, itong pinagkatingan ko, nagkaroon siya ng baby. Ito yung unang baby niya. Tapos yung isa binigay ko sa sister-in-law ko. So, nung lumaki siya konti, tinanggal ko siya agad. Dito ko siya natanggal. Tapos yung isa doon. So, pagkatanggal ko, nagbigay ulit siya ng new baby. Ayan. Ayan. Tapos, ito. Ayan. So, iba-ibang klase talaga meron ako. Ayan. Actually, ito, Starburst ito. It's supposedly yung parang may green lining at saka parang red yung sa gilid niya. Pero nag-revert siya. Nagiging kulay green na. Dapat magkakulay ito pero nag-revert siya. Pero hinayaan ko na lang kasi ang ganda ng form niya, oh. Ayan. Sobrang laki. Just imagine, oh, yung kamay kong liit lang. Tapos yan. Ito yung ating Fred Ivy. Ayan. Ang laki din niya. Ayan. Nagustuhan nila dyan sa pasok kaya hindi ko na siya tinanggal. So, dito na side, mostly mga maliliit propagation. Ito yung aking Glorious Sun. Rare din ito. Ang mahal na ito pag pinili mo din. Ayan. Ibang klase din siya. Pero minsan parang may pagkaparehos doon sa may Sunburst. Pero ito parang medyo light yung pagka-white niya. Ayan. Ito din yung ating Rainbow Echeveria. Ang cute, oh, diba? Ito, ang ganda nito. Crested siya, oh, parang uod. Ayan. Ang cute. Nag-green siya, supposedly mag-dark siya. Pero dahil nilagay ko nga dito sa shade. Ayan. Ito yung ating Purple Delight. Ayan. Ang mahal nito, kahit ganito lang kaliit na sa $20. Ayan din. Oh, meron akong iba-ibang klase. Ayan yung ating Dream Rose. Ang cute. Maliliit. Ito rare ito. Sobrang mahal niyan. Kahit ganyan lang kaliit yung isang ganito niya. Yan. Binibenta nila online. Mahigit. Yung iba nasa $30. Yung maliit lang. Tapos yung aking in-experiment noon. Ayan. So far, nagkaugat naman siya. Pero I'm not sure kung stable. Kung pwede ko nang tanggalin. But, it looks like buhay naman siya. So, ayan.
Yung ating candy crested. Ayan. Oh. Marami akong iba-ibang variety, ano. Ito din yung ating sun cups. Rare din ito. Yan. Mahal ito pag bilhin mo din. Yan. So, nagko-collect din pala ako ng orchids. Actually, nakaka-addict siya. So, nakarami-rami ako. Mostly mga maliliit mo na bibilhin ko. Kasi ang mamahal din nila. So, mostly ang kino-collect ko is Cattleya. Dahil Cattleya at saka Cymbidium. Kasi yung iba, hindi ko mapabuhay. So, since ito, nabuhay ko, yan. Kaya ito na yung kino-collect ko. So, ang dami ko na. I think more than 20. Iba-iba kulay. So, ayan. Meron din ako nitong Crown of Thorn. Yan. Maliit na bulaklak. Binigay lang ito sa akin ng kapitbahay namin doon sa Bay Area noon. Ito din. Bigay din sa akin. Ayan. Pink. Sabi nila sa akin, kailangan daw magbawas ako ng mga dahon para mas marami siyang bulaklak. Pero para sa akin, hinayaan ko na lang na ganyan. Bushy. Which is pang cover ko dito sa mga junk ko dito sa gilid. Ito yung ating Nobel Aeonium. Ang kapal ng dahon nito. Same doon kanina, yung super green. Ito medyo exposed siya sa araw, kaya nagkakulay siya. Ito mga hybrid succulent ito eh. Lalaki pa ito sila at magkukulay maroon. Ayan. Ito yung aking mga collection ng mga mountain rose or greenovia. Hinaluan ko na lang ng ibang klase. Ayan, ito yung ating garnet. Oh, ang ganda nitong ating greenovia. Oh. Yan. Nagsa-start niya siyang mag-open. Ang ganda ng form niya. Ito nag-open na. Supposedly ito magpo-purple. Ewan ko kung magkukulay siya. Ayan, ang ganda. Ayan, nagsa-start na din siyang mag-open. Ito bilog pa. Dormant pa siya pero mag-o-open din yan soon. Ito din, ayan. Magsa-start na siyang mag-open. Ayan. Ito naman yung propagation ko. Ito yung rare cotyledon. Ayan. So far, it works. Pero marami ding namatay. Ayan. Yeah. Ito din, oh. Ayan. Basta isprayhan mo lang ng water every day. Yan. Ayan. Oh, by the way, baka magtaka kayo bakit merong cinnamon powder. I'm using cinnamon powder sa mga cutting ko sa mga cactus or succulent para mas mapabilis magiging okay. So, ayun. Dito naman na side, ayan. Yung iba pinagsiksik ko muna sa isang paso dahil nga kailangan ko ng maraming paso. Pero hanggat may space, ginagamit ko muna para hindi na ako bibili. So, ito din, isang klaseng flapjack variegated. Ibang kulay din ito. Iba-iba silang kulay. Ayan. Kinain ng snail. Kaya yan, minug ko. Ito variegated Fred Ivy Echeverria. Yan. Ito naman yung aking collection ng litops. Yan. Oh. Yung isang ano niya, nagkadalawa. Parang nag-baby siya. Yan. Ito yung ating variegated suyon. Dapat magkakulay ito siya. Pero, like I said, pag nag-propagate kayo, lagay nyo muna sa shade para hindi masunog muna. Ayan. Tapos, ito, tingnan nyo nga naman, oh. Grabe, ang laki na niya. Oh. Ang ganda. Ayan. Matagal-tagal na din to sa akin eh. 3 years na. So, pinuputol ko siya kasi sobrang haba na niya. Ayan. Tapos, ayan yung ating burro tail. Ayan. Oh, ang ganda. And this one, string of heart, actually, pinatubo ko to siya from seeds. Gaya nito, pinatubo ko siya from seeds like this one. Namatay kasi yung mother plant niya nung nag-move kami dito kasi sobrang init. So, nung namatay siya, buti nataong meron siyang bulaklak. So, tinanim ko. Pero, ang tagal-tagal din. It took me, I think, 6 or 7 months bago siya tumubo. Kaya matagal siya. Pero, nung nag-start naman siyang tumubo, mabilis na. Kaya ito. So, ito, actually,
2 years na siya. Yan, ganyan na siya kalaki. So, dito na side, mostly mga propagation ko yan. Kasi dito lang yung shade kasi sobrang init nga dito. Ito naman yung ating Little Messi. Yan. Parang hanging din siya. Ayan. Ayan kulay niya. Ayan. Oh, ang cute. Ito mga propagation ko, what I did is kinakat ko siya into half para magbigay siya ng maraming baby. Pag gusto mo magparami. Yun nga lang, hindi masyadong maganda agad ano kasi nga nagpropagate ka pa lang. Pero okay lang, antayin mo na lang na dumami. Kasi gusto ko yung dumami siya agad eh. So ayan. Ito yung aking Temple of Buddha. Yan, ang dami oh. Ito yung aking Crested Medusa. Yan. Yan. Marami-rami akong iba-ibang klase. Ang dami kong mga rare. Ito mga rare ito. Ayan. Yan. Ito bigay sa akin ng aking kaibigan dito sa lugar namin. Pati itong Hindu rope variegated. Bigay din niya. Sobrang dry na. Kailangan ako magdilig. So, ito din. Rare din. Itong mahal din ito. Tingnan nyo. Ang ganda ng pagka-yellow niya. Oh. Yan. So, dito naman, ito pa yung orchids na binigay sa akin ng best friend ni Habi. Namumulaklak na siya. So, yun pa yung bulaklak niya. Yan. Binigyan niya ako ng 4. Ito, 2 yung namulaklak, tapos yung 2 hindi pa. Tapos, yung halaman ko, ayan, may nakatira. Ayan. Suplada yan siya. Bawal galawin yung paso, kasi sa kanya na daw. So, ayan. Ang dami naming ibon dito, actually. So, yan. Ito din. Ayan. Ito yung ating variegated corn cob. Yan. Ang ganda na ng kulay niya. Oh. Nagpe-pink. Pag expose mo sa full sun pa, mag-dark pink pa yan. Tapos ito, ang nakukutan ako talaga. Gustong gusto ko yung solid yellow. Ayan, ang cute. Ayan. Ito mga hybrid echeveria. Ito yung starburst. Ito yung sabi ko kanina doon na nag-green siya. Dapat maganitong kulay siya. Pero nag-revert siya. Kaya yun. Ayan, ito yung mahogany echeveria. Ayan, magda-dark pa yan siya. So, ito pa yung binigay na orchid sa atin. Ayan yung pangatlo. Ito yung ating crested sunburst. Parang mermaid tail na siya actually. Sobrang laki na niya. Ayan. Parang, ano na eh. Ewan ko kung kaya pa ba niya or kailangan kong itrim. So, ayan. Mahal din nito kasi sobrang laki na yan. So, ito yung pang-4 na orchids na binigay sa atin. Ayan. Ito yung ating heart hoya. Binigay din to sa akin ng kaibigan ko from cutting. But, so far, ayan. May roots na siya. So, ayan. At kailangan ko yan ilipat. And ito naman yung ating variegated. So, yun. Ayan. Nagsa-start na siya lang dumami. And this one, ayan. Meron siyang mga web. Ayan, kasi nga, dito lang siya sa labas. So, ayan. Ito yung ating lipstick. Ayan. Oh. The rest, mga hanging plants natin. Ayan. Masaya sila nung gumawa si Habi ng sabitan ko dito. Actually, ang dami naming halaman. Na-occupy niya na yung mga vacant space. This one. Ayan. And then, ito, cute din. Rare din ito. Itong pinakamahal. Ayan. Nung ginupitan ko siya, nagka-baby siya ng maliliit. So, ayan. Ang hirap palakihin. Ayan. Ayan. Yung ating crested firecracker. So far, ayan. Ating mga cactus, monkey tail, rat tail. Ayan. Ayan. Ang cute ng kulay nito, oh. Ayan. Tapos,
Yan, oh. There you go. Ang dami. Tapos ito, bigay sa akin ng buyer ko sa halaman noon na naging kaibigan. Multicolor itong aking bulaklak. Ayan, oh, ang cute. So, ito yung aking variegated string of heart. Yan. And ito yung ating purple shamrock. Yan. So, more halaman. Yan. Medyo makalat lang siya. Yan. Anyway, ito yung ating mga air plant. Yan. Yung iba, hinangin ko na dito sa puno. Ayan. Dahil sobrang dami. Yan. So, yung iba dyan, namumulaklak na. Check this. Meron din ako malunggay dito. Yan. Mga propagation ko yung mga nandito. Ayan. Tapos, namumulaklak na din. And of course, veggies side. Yan. Ito naman na side. Ayan. Ang cute din ito, parang dolphin, oh. Yan. Pang feeling sa ground. Ito ang laki nito, oh. Echeveria. So, walang sayang yung space natin, oh. Lahat yan may nakasabit. Dito na side, ayan, cactus, mag-open to mamaya. This one is orange. Tapos yan yung pink. Ayan. Ang cute. So, ayan. Mga ano ko to. Mga succulent. Ayan. Tingnan nyo yung head of Medusa. Ayan. Super cute. Compact siya. So, depende sa exposure. Depende kung saan mo ilalagay. Gaya nito, compact siya and exposed siya sa too much sun. So, nagiging ganyan yung forma niya. Ito yung isa niya, oh. Yan. Here. Kasi ito, nasa shade siya. Kakamove ko lang dito sa sun. Nagiging flowy siya. Pero parang buhok, ano? Parang buhok ni Medusa. Lalo na kung may mata siguro yung paso, oh, diba? Parang snake siya. Ayan. Ayan. Ito umiiba ng kulay. Usually dark maroon to, eh. So, minsan, pag lagi mo din siyang dinidiligan, umiiba yung kulay. Ayan. Ayan. Ito din. Ito yung standard lang na succulent, yung ghost plant. Pero ang ganda, nagagandahan ako sa kulay niya. Yan, oh, parang pink. Yan. Oh, ang cute. Parang pastel color. Yan. Yan din. Oh, ang dami talaga. Ito din. So, ito, ang ganda rin ng kulay niya, oh. Yan. Ayan, jelly beans, yung regular. Tapos, ayan, ang cute din. Regular succulent lang ito, eh. Pero gusto ko lang kasi meron akong collection kahit tigi-isa, kay regular or rare. Yan. Mother of Thousand. Ayan, dumami na sila dyan. Yan. Pag mamulaklak lang ang dami, maganda din. Kaya hindi ko na tinanggal. Yan. Ito yung Nobel kanina. Yan. Magaganyan siyang kulay pag expose sa sun. Ito kasi tapos na siyang mamulaklak. Ang ganda niyan. So, dito naman, yan. Grabe ang dami. Ang ganda nito. Gusto ko yung pagka-black niya, eh. Yan. Ayan. Cactus naman dito. Ang bilis tumaas nito. Mga ano pa lang yan, isang taon pa lang. Mahigit. Yan. Gaya nito, oh. Minove ko dito sa direct sun. So, nasunog siya.
Kaya, nilagay ko muna dyan sa gilid. Kawawa naman. Yan. Ito, ang cute din nito. Pag na-stress sa araw, ganyan yung kulay niya. Pag hindi, green siya. So, ayan, yung roses. Although patapos na yung ibang bulaklak, yung iba naman meron pa. Still good. Yan. Ito din. Yan. Yan. So, yan siya. Ang cute din ito, oh. Yan. Nung tinanim ko ito noon, maliliit. Sabi ni Habi, kaliit naman yan. Pero sabi ko mag-antay ka lang, mga 1 year yan. Lalago na yan sila. So, kaya ayan, bushy na siya. Kasi gusto niya yung ganito. Ayaw niya yung maliliit. Eh, sabi ko, it takes time. Kasi through propagation lang yung mga tinanim ko dito. Kasi kung malaki na, ang mahal kasi eh. Tingnan nyo ang laki, oh. Ang ganda nito. Yan, mga hybrid echeveria yan. Yan din. So, ito kailangan kong palitan kasi bansot siya dyan or palitan natin ng soil. So, ayan. Oh. Ang ganda, oh. Yan. Tapos, ito, crested siya, oh. Yan. Crested siya. So, ayan. Oh. Ito yung ating pink jelly bean. Yan. Tapos ito din. Yan. Yan. So, just imagine ang dami, 'di ba? Oh, 'di ba? Yan. Magsa-start na din ito magkulay. Yan. For some reason, yung lipstick na nilagay ko dyan, hindi siya lumalaki. So, kailangan natin palitan ng soil pag ganyan. Ito din. Yan. So, lahat ng mga halaman ko, nabili ko siya nung nagbebenta ako ng halaman. Kasi just imagine kung bibilhin mo to galing sa mga allowance, kung wala kang work, ang mahal talaga. Baka palayasin na ako ng aking asawa. So, ayan. So, nakolek ko to siya nung nagbebenta ako ng halaman noon during pandemic. Actually, sa probinsya namin, hindi naman ako talaga mahilig sa mga halaman eh. Yung kuya ko ang naghahalaman at nag-aayos nung landscape namin. Dito lang talaga, nung dito na sa US. Dahil nga, wala pa akong work sa bahay. So, ayun, nagiging hobby na din. So, ayan. Ang ganda ng kulay, oh. Ang dami. Kaya pang may bumibili sa akin, nagbibigay ako ng mga cutting nito kasi sobrang dami. So, ayan. Ito yung sunburst. Ang ganda rin nito, o bigay sa akin ng kaibigan ko. Ayan. Tapos, ayan. Dito naman na side. Ayan. Ang ganda. So, ayan. Ito yung another kiwi natin. Kung nakita nyo yun kanina dun sa unahan. Ayan, ito din siya. Magkaiba kasi ng kulay. Depende sa exposure nila. Ayan. Ayan din. Ayan. Crested natin. So, ito din pink witch din ito. So, depende talaga kung saan mo siya ilalagay. Ganda din nito, oh. Echeveria din yan. Pero hindi ko na alam yung pangalan niya. Ayan, mga echeveria ito eh. Lipstick, ang laki na grabe. Green na green kasi nasa shade siya. So, ayan. Ito din pink witch din to, oh. Depende kasi sa exposure nila. Tapos nung kinat ko ito, tingnan nyo, oh. Malalaki na yung mga baby niya. Ayan. So,
So, ayan. Oh, may hanging plants din ako dito, syempre. So, ito yung ating super bang. Ang ganda din ng kulay niya. Pero pag cutting siya, parang ganito lang yung kulay niya. Pero once na stable siya, ayan, ang ganda na ng kulay niya. So, ayan. Iba-ibang klase. Usually parang magkaitsura sila, pero magkaiba yan sila. Ito din, oh, ang ganda. Ito yung gustong-gusto ko. Kasi gusto ko yung multicolor, oh. Tingnan nyo nga naman, ang ganda. Fenday. Ayan. Pero usually sa store, iba-iba yung pangalan kasi nila, eh. Ito din, hindi ko alam kung anong klase echeveria ito, pero powdery white siya. Kaya yan. Baka cactus natin. May kumakain, no. Tapos ito, nabili ko siya ng $19. Ganito lang siya kaliit. Pero ang ginawa ko, kinat ko siya. Yan yung top cut niya. Ito yung bottom part niya. So, ayan. Nung kinat ko siya, oh, nagbigay siya ng 3 baby at marami pang maliliit. So, ganun lang ang gagawin mo. Ito yung unang bili ko ng super bang. Nabili ko siya ng $10. Ganyan lang ka siya kaliit. Kaya mahal talaga siya. Ito yung ating head of medusa. Yan. Gusto ko yung dark color. So, ayan. Gaya ng sabi ko, pag kinat mo siya, mag-spray ka dito sa stem niya. Huwag mong tanggalin. Magkaka-baby yan. Ayan. Kaya, ayan. Tapos, pati din dito, ayan. Kinat ko yung raindrops. Rare ito kasi sobrang mahal din. May kumain, oh. Yung snail yan. Kinat ko, ayan, nagbigay siya ng maraming baby. So, ayan. Usually mga propagation ko, tinago ko muna dito. Kasi covered, ano siya, eh, sa bubong. Itong ating crested sunburst, ayan. Matanda na ito, eh. Kaya ang ganda ng form. I think kailangan ko siyang putulin dito. And then, itanim ulit. Kasi hindi na siya stable. Wiggly na siya. So, kailangan tanggalin natin ito. At ito, i-center na lang natin. Ito yung aking moonstone. Ayan, ang liit. Iba-ibang form niya. Depende sa exposure niya. Pero yung ibang moonstone ko, hindi ganyan yung itsura. Ito ang ganda, oh. Yan. So, ito din. Ayan, ang ganda, oh. Yan. Mga hybrid echeveria natin. Ang cute. Ang gaganda niya. Yan. So, yan yung ating gazebo dito sa poolside. Ang daming halaman, oh. Yan. Just imagine nung namulaklak yung aking roses, kaganda. Yan. And then, lahat ng poste natin, may mga halaman yan. Siyempre. Ito yung pinaka mother plant ng aking sunburst. Nung nabili ko siya during pandemic, eh, ganito lang siya kaliit. Itong isang sanga na maliit, $30. Hanggang sa napadami ko ng ganito. Pati yung mga andon kanina, pati doon kanina na sunburst, puro galing dyan sa mother plant. Hanggang sa ang dami ko nang nabenta. So, itong cute din itong echeveria velvet na to. Yan. Yan yung ating project nung nakaraan. Ayan. Medyo dumami na siya. Yan. Pa-ibang klase. Yan. Kahit saan ka pumunta, puro halaman. Ayan. Ito, nasa shade, ito siya. Minob ko siya dito kasi sobrang laki na at saka mas maganda dito sa may poste ng pool. Ayan. Kaya meron siyang ibang sunog-sunog na dahon but so far medyo nakaka-adapt na siya. Kasi never pa ito namulaklak, ang laki na niya. Hopefully, mamulaklak siya this year. So, ayan. So, yan. Ito naman, actually yung ano lang to, regular aeonium. For some reason, nagagandahan ako sa kulay niya, oh. Diba? Ang ganda, oh. Tingnan nyo nga naman, oh. Ito naman, yung video ko kanina sa pinakauna, yung green, ito yun siya kasama niya. Ito, nagpipink siya pag imumove mo sa sun. Pero not directly ha, paunti-unti para hindi masunog gaya nung nangyari sa isa kanina. So, ang ganda ng pagka-pink niya. Pero pag ilagay mo sa shade, mag-green yan siya. Yan.
So far, yan. Yung mga halaman natin sa poolside. Sa gilid naman yung mga starburst. Sunburst. So, yan. Dito naman, yan. Kahit dito sa wall, mayroon akong halaman. Ayan. So, ayan. Ang ganda rin nito. Yan. Sa ground lang. Yan. Umiiba yung kulay nila depende sa weather. Yan. Ang ganda rin ng bulaklak ng roses. Yan. Actually, yung roses, the more mo siya tatanggalin pag natuyo na din yung kanyang mga bulaklak. Mamumulaklak siya ulit. Ayan. Kaya pag may natuyo siyang mga bulaklak, pinuputol ko agad. Tapos mag-reproduce siya para tuloy-tuloy yung kanyang bulaklak. Anyway, yan o. Tingnan nyo ang cute nito. Ito din. Yan. Iba-ibang klase. Yung mga curly. So, ayan. Ito yung mga nakasurvive ng init dito sa lugar namin. So, ayan. Oh. Kaya ang dami, grabe. Ayan. Ang daming halaman. So, ito naman yung cactus area ko. Ayan. Pero aayusin ko pa to eh. Hindi pa ngayon. Medyo tinatamad pa ako. Yan. Ang ganda niyan pag sabay silang mamulaklak. So, ayan. Grabe ang dami oh. Yung ating mga halaman. Plus dun pa sa harap. So, dito din. Yan. Tingnan nyo. Yung shamrock. Ang cute din ito oh. Yan, bigay din sa akin yan. Ang ganda. Pag mamulaklak siya, ang dami. So, yan. Yan, dito sa labas, mayroon din. Yan. Tapos, syempre, roses with gulay. Ayan. Yan yung sa kapitbahay namin. Hindi sila masyado sa halaman. Pero nung nakita niyang nagtatanim ako dito, nag-start na din siyang magtanim. So, ito yung ginawa natin. Dito galing yung big tree natin noon. So, ayan. Nagsa-start na sila magiging okay dito. Ito, ayusin pa to eh. Hindi na napabayaan. But anyway. Ayan. Oh. Ayan. Mabilis lang naman maka-adapt yung succulent. Kasi gusto naman kasi nila full sun. Basta wag mo lang itanim during summer para hindi sila masunog. So, ayan. Next year maganda na ito dito. So, dito naman sa harap. Ang dami din, oh. Ayan. Ang bango din ng rosal. Ayan. Sobrang dry na yung nasa loob ng duck. Hindi pa ako nagdilig dito, kaya magdidilig tayo mamaya. Yan. Yan, ghost plant ito eh. Yung ano lang, regular lang ito pero maganda pang flowing. Ayan. Tapos yung ating sunburst, oh, ang taba. Grabe, ang laki niya, oh. Sobrang laki niya. Oh, tingnan niyo. Yan. Yan, mataba siya dito. Ito, hindi pa ako pwede magdilig kasi magsa-start ng mainit. Mamaya. So, ayan. Ayan.
Ito yung sa harap. Hindi ko masyadong nilagyan pa ng marami. Yan lang. Ito ang laki oh. Actually namatay na ito eh. Nawalan siya ng dahon nung nilagay ko sa loob. Pero nung nilabas ko, ayan. Biglang ang laki. Tapos, yan. Ito din. Ito sa main door natin. Dapat aayusin ko pa yan dito. Yan. Biayusin ko. Lagay ko dito yung mga orchids. Yan. Ilagay ko dito yung ibang halaman. So far, ayan. Oh. Yan ang dami ko. Plus yung roses sa kabilang side. And just imagine, ang dami ko pa ding halaman sa loob. So, yun. Yan lang. Share ko lang. Bye-bye. Ito naman yung aking mga indoor plants. Actually, mostly kinukulik ko yung mga rare. Pero medyo maliliit pa yung iba dahil nga ang mahal pag malaki na. So, ayan. Mag-start muna tayo sa maliit. So, ayan. Ang dami ko ding collection dito sa loob. So, ayan. So, yun lang. Share ko lang. O, diba? Halaman pa more. Plantita ng California.